Magandang gabi Pilipinas, narito na po ang ating weather forecast. Isang panibagong bagyo nga pong nabuo sa loob ng ating area of responsibility at tinawag po natin ito sa pangalang Inday na ika-4 na bagyo para sa buwang ito at ika-9 naman para sa taong 2014. Ngayon nga pong 4 p.m. muling namataan si Bagyong Inday, 720 kilometers east ng Apari, Cagayan. Taglay po ang maximum sustained winds sa 55 kph at kumikilos po ito sa northwest direction sa bilis na 20 kph. Sa ngayon, gaya ng ating nakikita, malayo po ito si Bagyong Inday sa ating bansa. So wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa at hindi naman ito inaasahang magla-landfall dahil pahilaga nga po yung pagkilos nito. Pero ganoon pa man, pag-iibayuhin po nito ang hanging habagat at mararanasan nga po ito mula sa western section ng Southern Luzon, pababa po yan sa may western section ng Mindanao. So for tonight, asahan po natin na dito sa Metro Manila, ganun din sa Calabarzon, Mimaropa, sa Bicol Region, sa Western Visayas at sa Zambales at Bataan na tayo nga po'y makararanas ng occasional rains. Habang natitirang bahagi po ng ating bansa, partly cloudy skies lamang po ang ating mararanasan. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, maging alerto pa rin sa lahat ng oras dahil posibleng lumakas pa si Inday at maging isang tropical storm. Pero kung mapapanatili po nitong kanyang bilis at pagkilos, inaasahang lalabas na ito ng ating PAR sa Thursday ng hapon. Samantala, ang gale warning nilabas din po ng Pag-asa ngayong hapon. No? At ayon nga po rito ang western seaboard ng Southern Luzon, kasama po dyan ng Cavite, down to Palawan at ganun din po ang eastern seaboards ng Central at Southern Luzon at Visayas, kasama po dyan ng Aurora, pababa po yan sa may Leyte. Yan nga po yung makararanas ng maalong kondisyon. No? At yung taas ng alon maglalaro po sa pagitan ng 3.4 to 4.5 meters. Kapag sinabi pong gale warning, pinapaalalahanan po yung mga kababayan nating mangingisda no, na wag po munang pumalaot sa mga nabanggit na baybayin dahil magiging maalon nga po yan at magiging mapanganib para sa inyong paglalayag. At yan nga po ang gale warning na inilabas ng Pag-asa. Sa ating pagbabalik, alamin naman po natin yung aasang lagay ng panahon for the next 3 days. No, bilang sa Thursday palalabas ng ating PAR si Bagyong Inday. So mahalagang malaman, magiging maulan nga ba bukas at sa mga susunod na araw. Antabayanan pong kasagutan makalipas ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At mga kababayan, silipin na po natin ngayon ang 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin ang lagay ng panahon sa Baguio. Bukas nga po ay magiging maaliwalas naman yung lagay ng ating panahon. Pero pagsapit po ng Thursday at Friday, siguraduhin po natin may baon tayong payong dahil magiging maulan ang ating panahon. Dito po sa atin sa Metro Manila, rainy weather po tayo simula bukas hanggang sa Friday at yan nga po yung epekto ng southwest monsoon na pinag-iibayo ni Bagyong Inday. Sa Metro Cebu naman po walang dapat alalahanin dahil magiging maaliwalas ang ating panahon simula po yung bukas hanggang sa Friday. At sa Mindanao, more or less ganun din po no, dahil sa Metro Davao at ganun din sa Zamboanga, partly cloudy skies lamang po yung ating mararanasan pero posible pa rin po ang isolated rain showers or thunderstorms, so magbaon po tayo palagi ng ating mga payong. At yan nga po ang 3-day weather forecast na inilabas ng Pag-asa. Samantala, para nga po bukas si Haring Araw si sikat 5:38 ng umaga, lulubog naman 6:26. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Mula rito sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon, kaagapay po ninyo ang inyong weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Magandang gabi.